Mga sisi, ngayon pala ay nasa labas ako. Susunduin ko yung anak ko sa school niya kasi kami lang dalawa sa bahay kasi yung papa niya is nasa city. Alhamdulillah ay tingnan niyo po yung paligid. Hindi po malamig mga sisi kasi may araw po today. So 2:30 po yung off ng klase ng anak ko. Kaya naglalakad lang ako. Yes, siyempre kasi gaya ng mga video ko kapag walang ulan ay naglalakad lang po talaga ako kapag kinukuha ko siya. So, yan lang po ang school ng anak ko. Hindi naman masyadong malayo at napakarami nang naghihintay sa labas ng gate mga sisi. Ayan. So, alam niyo mga sisi, kapag mga anak ninyo ay nag-aaral dito sa Pakistan, kapag malayo po kayo sa school, ay ang iba po ay nagbabayad po ng every month ng service fee sa school. Oo, kinukuha at hinahatid sila ng bus. Tapos, ang iba naman ay hinahatid at sundo nila gamit ng kanilang mga sasakyan kapag malayo mga sisi. Pero mayroon ding iba na walang sasakyan, nagbabayad sila ng kagaya po ng mga rickshaw or motorcycle sa atin, pinapakyaw nila at binabayaran every month. Kaya talaga nagdedesisyon kami ng asawa ko na dito po kami maninirahan na malapit po sa school. Kasi ang weather po dito sa Pakistan, minsan kapag winter ay napakalamig talaga mga sisi. Kaya mahihirapan tayo ganyan mga sisi. Tapos, lalo na yung umuulan mga sisi, kaya mahirap talaga. Lalo na tayong mga magulang. Ayan, lumabas na yung anak ko. So, tinatanong niya sa akin kung nasaan yung papa niya. Sabi ko sa kanya is nasa city. Kaya kami lang dalawa. Tapos yung dalawang sisiw is namatay mga sisi. Kaya medyo malungkot siya ngayon. Sabi naman ng papa niya is bibilan ulit. Dahil kasi sa lamig mga sisi. Kaya nagmamadali siyang umuwi mga sisi. Tinanong niya saan ko tinapon. Sabi ko nilagay ko sa garbage. Ayun na nga mga sisi, dumating na kami sa bahay. Tapos pinabihisan ko siya ng kanyang damit pang bahay. Tapos nilabhan ko na siya. Everyday kasi naglalaba ako mga sisi habang nagluluto para hindi po mapinding yung mga trabaho. Ganito talaga ang buhay bilang isang nanay dito. Alam mo mga sisi, mayroon po talaga silang katulong mga sisi, pero hindi sila masyadong magaling about sa paglalaba. Iwan ko ba, tayo kasi mga Pilipina mga sisi, or ako lang siguro, ay kasi ako sa paglalaba, ayaw ko yung marami pa kasi mga dumi-dumi, ganun ba. Tapos inano lang nila dito sa bahay, hindi ko sinabi sa lahat. Ipapasok lang sa washing machine yung damit, hindi nila binabaliktad, hindi nila inayos isa-isa. Gusto ko kasi is inayos ko isa-isa, lalo na yung uniform ni Yusef or yung mga damit na panglakad mga sisi. Minsan nga is yung mga masyado ng madrumi or napaka-importante gaya ng coat ng anak ko ay hinahandwash ko po talaga mga sisi. Tapos kasi kahit automatic washing machine mga sisi ay pagkatapos ng laban, nandun pa rin yung mga alikabok ba. Oo, napapansin ko talaga mga sisi kahit ganun. Pero nawawala naman yung mga dumi-dumi, pero may mga alikabok na dumidikit. Lalo na yung pag mga underwear ay ano ko siya, para bang sinisiparate ko siya. Ito, nilabhan ko lang ng uniform ni Yusef, tapos yung sinuot ko kanina bago ako naligo. So, konti lang. So, kaya sinabay ko na lahat. Hindi naman ito nagfi-fade yung ibang mga kulay mga sisi. Kaya okay lang yung puti at blue ay i-ano siya, i-mix siya. Wala namang problema.
So, ayun, umakyat ako sa taas mga sisi para magsampay sa kinukuha ko, yung tapos ng nilabhan. Dito ako sa rooftop at sisi, sa rooftop ako magsampay. Nilagay ng asawa ko yung dalawang sisiw para mainitan mga sisi. Iwan ko sa kanya mga sisi, sabi ko sa kanya, hindi naman ganyan ang pag-alaga ng mga sisiw. Dapat ilagay mo yan sa box, tapos lagyan mo ng ilaw, tapos bilhan mo ng starter na feeds sa mga manok. Hindi mo siya nakinig. Ang pinapakain niya is yung kanin ng ibon. Ay nako, tapos kaninang umaga parang nadismaya ako kasi namatay nga yung dalawa. Nawala yung mood ko, naglilinis ako sa buong bahay, naglalaba. Nawala yung mood ko talaga, sabi ko namatay na ng dalawang sisiw. Oo, dito talaga ako magsasampay. Lahat ng mga tao sisi nagsasampay sila. Tapos iba sila dito mga sisi kasi dito sa bahay kapag nagsasampay sila ay hindi nila kinukuha sa gabi. Aabutin pa yan ng mga 2 araw, ganun ba? Nagtataka talaga ako kaya nung dumating talaga ako dito mga sisi, ako talaga ang hands-on naglalaba ng mga damit naming 3 kasi gusto ko kasi malinis yung mga damit. Ayan, sinasampay ko sa taas, nilagyan ko ng clip kasi minsan nahahangin. Oo, lumilipad yung damit mo, nawawala. Pati yung sapatos ng anak ko, palagi ko yung update na nilabhan kasi sports niya yan. One time pa naglalaba yung helper nila dito naglalaba. Inano niya yung sapatos nilaban niya sa washing machine. Isang sapatos, sinabihan ko sa asawa ko na sabihin mo sa kanya huwag niyang laban yung sapatos sa washing machine kasi nilalaban natin yan sa mga damit. Oo, masyadong madumi. Pwede naman brush yan. Tapos ito na yung tinahi ko mga sisi. Kasi may kabayan tayo na ikakasal yung anak niya sa Marso, so next month na. So yan, nag-order siya sa akin ng 2 damit na pangkasal. Kasi mother of the bride siya. Kaya ito yung isa para sa walima. Oo. Tapos natapos ko na iyon. So ngayon nagtatahi ako sa para siyang excess na tela no sa mga bedsheet. Ginawa ko siyang pampunas ng kamay. Minsan ay nagtatahi ako ng basahan kasi nilabhan ko yung pampunas ng aking kamay doon sa kitchen. Kaya nagtatahi ako mga sisi. Kasi every time kasi palagi tayong naghahanap ng pampunas, mas maganda talaga na mayroon tayong separate na pampunas ng kamay, mayroon tayong apron, ganun talaga ako mga sisi. Oo, updated talaga yan lahat. Lalo na kung marunong kang magtahi mga sisi. Yung mga customer ko din mga sisi, nag-order din sila ng mga basahan ba sa kitchen. Tapos ganito, pangpunas ng kamay kasi kung tissue ang ginagamitin mo ay madali lang maubos yung tissue, o di ba? Tapos ito naman kapag mayroon ka namang basahan sa kamay, pwede naman siyang labhan, reusable pa, o di ba? So ganyan lang po mga sisi. Ngayon kailangan kong magluto para sa lunch ng anak ko, naming 2. Pinabisisan ko muna siya doon, sabi ko mag-prepare ka kasi yung teacher mo ay darating. Oo, kasi yung teacher niya mga sisi darating mga 4 PM dito sa Pakistan. Ganyan po talaga ang ikot ng buhay kapag nasa bahay ka mga sisi. Linis-linis lang. Alam niyo ba, iba yung paglilinis ng mga kasambahay na lokal dito kaysa tayong mga Pilipina. Iba talaga. Oo. Tapos nagluto ako ng kanin. Ayan. Tapos, yun mga sisi, ito, dal, para sa gabi at isda din. Oo, yan po yung pampunas ng kamay mga sisi. Ganyan lang po ang paglagay. Marami pong nag-order sa akin yan dito ng mga Pilipina mga sisi. Tag 10 pieces, ganun ba? Oo. Mga maarte din yung mga mga packwives dito. Oo, nag-order sila ng pampunas. Hindi naman masyadong mahal yung binibenta. Nasa 5 pieces po is 150 rupees lang po ang binta ko sa kanila. Kaya pag nag-order sila ng mga bedsheet at kurtina, pinasabayan nila ng basahan, lalo na sa kitchen. Dito na po ang video. Allah Hafiz mga sisi.